Si Lord po, kapag nagbigay ng blessing, hindi lang po siya basta blessing. Nagbibigay po siya ng pabor sa atin. Magbigay lugod sa ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ay mamasdan mahalin. Po na ating gagawin, iko-konsulta daw po natin ang Panginoon. Kasi wag daw po tayong mangunguna dahil sabi nga let the will of the Lord be done. Ayan, kapag po kasi ang Lord, sabi nga ang sinunod natin, tsak yung landas na tatahakin natin, tsak po katagumpayan at tama po yung ating tatahakin. Ayan. At sabi nga po, always na isipin po natin ang lahat ng bagay. Sabi nga po, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Ayan. Yan po ang verse na talagang lagi pong aking favorite in Proverbs chapter 16 verse 3. Ayan. Lagi niyo pong tatandaan na ang Diyos kapag inuna po natin sa ating buhay, problema man yan, ano man ang dumating dyan, tsak magtatagumpay tayo. Based on experience din po, talaga ang Diyos ay laging mabuti. Hindi po ba pag nananalangin tayo, lagi natin sinasabing salamat sa iyong kabutihan. Talaga naman po salamat dahil syempre dadaan ng problema, yun nga lang, dumaan lang siya, wag po natin patatambayin. Ano, mahirap po tumatambay yung problema. Kailangan, dadaan lang po yan. Para noon, sabi nga talagang gano'n, dadaan at dadaan yan. Kasama po yan, even sa ating mga Kristiyano. Pero ang kasarapan po, kasama po natin ang ating Diyos sa ating mga paglalakbay, sa ating problema. Ayan. Glory to God at salamat sa mga nag-testify. At baka meron pa po dyan, kinukonvict ng Lord. This is your time, sabi nga this is your moment. Ayan. Talagang yung ganito pong pagkakataon, napakasarap. Tunay nga po na kung isa-isahin po natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, hindi po matatapos ang isang araw para po i-share ang kabutihan ng Panginoon. Ako nga lang po napakadami kong kabutihan na natanggap sa Panginoon. Even po sa trabaho, kapag po ako'y bago pumasok, syempre, unahin po natin ang Lord, magpe-pray po tayo, and then magbabasa po tayo ng kanyang love letter. Sigurado po sa trabaho, tatagumpay po tayo. Ano man po yan, i-review po ng Panginoon ang lahat ng sagabal sa ating trabaho. Kaya thank you sa Lord. Talagang ang Lord ay labis-labis na pagpapasalamat ko dahil everyday sa trabaho,
may problema man, pero sabi nga, pinagtatagumpayan dahil kasama natin ang Panginoon sa pagtatagumpay. Excited na po ba tayo? Excited na po ba tayo? Ayan. Sige po, kung excited na po tayo sa Word of God. Ayan, may humahabol pa po. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Talaga ang Diyos mabuti po at sabi nga marami siyang ginagawang kabutihan sa atin. Praise God. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa'yo. So ngayon, sinabi ng pulubing ito, gusto ko pong kumain. Makakain lang po ako. Okay na. No? Hindi, sabi gano'n nung tao, basta sabihin mo kung anong gusto mo. Totoo po ba? Sabi gano'n, sige, basta ako bahala. Sige po. Gusto ko pong umorder. 3 kanin. Dami, no? 3 kanin. 1 soft drinks. Tsaka po, dalawang order ng lechon at tsaka 1 order ng kaldareta. Ngayon, okay na ba sa'yo yan? Sabi niya nun, okay na po ito. O sige, ganito ang gagawin natin. Lahat ng in-order mo, dodoblehin ko. Sabi po nung tao na nagpapasok sa kanya sa restaurant. At pagkatapos mo kumain, sigurado ako may matitira. Dahil syempre hindi niya kaya ubusin yun. Dahil dodoblehin eh. Ngayon, ang gagawin natin, sabi nung tao, yung ite-take out mo, dodoblehin ko pa. Sabi po ng tao. Dodoblehin ko pa. Sa matuling sabi, nakailang doble. Nakadalawang doble siya. Ano po? So, ano po ang ating pong nais makita doon po sa kwento na yun? Si Lord po, kapag nagbigay ng blessing, hindi lang po siya basta blessing. Nagbibigay po siya ng pabor sa atin. At pag sinabi natin pabor, this is not just an ordinary but an extraordinary favor and blessing ng Panginoon. Yung tipong ayaw mo na, si Lord hindi pa tumitigil para ikaw ay pagpalain. And that is God's favor. Amen. Amen po ba? Sino ho bang excited dito sa favor ni Lord? Kailangan mo i-position ang iyong sarili for God's favor. Why? Because sabi sa Biblia, ang word na favor daw po ay kasing kahulugan ng grasya ng Panginoon. At ang ideya daw po nito ay kung pinipili tayo ng Diyos upang tayo ipagpalain, upang tayo iprotektahan, upang iangat tayo. No po? Na kung saan, bagamat hindi ito kinakailangan na ating pumaranasan, pero ito ang divine purpose ni Lord sa atin. Amen po ba? Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay mabless lang. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay mabigyan ng favor. Amen? Yun, ang ibig sabihin po, again, ng blessing, kapag binigyan kita ng 100 pesos ngayon, amen? Pag binigyan kita ng 100 pesos ngayon, tapos, sasabihin ko sa iyo, eto, idagdag mo pa to. And that is another, not just a blessing, but the favor. Nakukuha po ba ninyo yung ibig natin sabihin? Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos hindi pumipili ng sitwasyon at pagkakataon kung gusto kanyang i-bless, higit pa sa mga bagay na dapat natin maranasan. Amen? That's why, sabi nito sa ating pag-uusapan, kailangan i-position daw po natin ang ating mga sarili in God's favor. I-position natin. Bakit po ba my life? To gaze into the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Sabi riyan, hindi ko lang po siya na i-highlight. Yung salita po na I may dwell, sabihin niya po natin 1, 2, 3.
I may dwell. Sino po yung magdudwell? Ako. Ako, sabihin natin, ako. Kailangan ako, yung sarili ko, may dwell ko doon sa presence ni Lord. Ang sabi diyan, to seek Him in His. Kaya si Lord, hindi natin makikita kung saan-saan lang. Amen po ba? Although si Lord, He is in everywhere, but to seek Him, to seek His face, 100% pag nasa temple ka ni Lord, nandito ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? At kapag ikaw ay align sa presensya ng Diyos, tandaan natin, wala tayong mararamdamang hindi maganda. Amen po ba? Pero kapag tayo lahat ng bagay iniisip natin, tandaan mo natin, wala tayo sa alignment ng presence ni Lord. Kristiyano ka na hanggang ngayon, nag-iintindi ka pa rin ng maraming. Kristiyano ka na hanggang ngayon, hindi mo pa rin kaya sa pamuhay na ikaw ay pagiging totoong Kristiyano. Ang totoong nakaalay ang buhay sa Panginoon, mayroong kapayapaan sa puso. Ayan po mga amigo, kasama si Wesley sa LGN, mga kabataan. Hindi naman sumami, meron kang dinamit. Kita mo, may price pa. So parang ano lang po yung mga amigo, parang Bible study lang po every Sunday, ganyan. So kasama natin si Kuya Wesley dyan, yung mga kabataan. Mas okay po yan para po makita ni Kuya Wesley yung kung siya ay magbabarkada, mas maganda sa church o sa school. Ganun po. So syempre po mga amigo, kapag po family day, may mga pagkain. At ano, kamusta Ram? Nami-miss mo ba si ano? Sino? Si Joanna? Saan ba? Kasi itsura yung buhok niya. Paano nangyari? O, kain na. So, siyempre may mga pagkain tayo. Ito, may order type chop suey. Tiim na manok. Na-order natin. Ayan, may mga pagkain tayo na pangmalakasan. May chicharon. Sarap. At itong masarap mga amigo. Meron pa siyang papansit. May pa-rice pa. Kain na. Sige, oy, kain na. Wesley, kain na anak. Kain na. Thank you Lord. Ayan po. Ito yung in-order ko. TM. Tsaka itong sapsoy. Kumain. Ang sarap ng TM na manok mga amigo. Kumuna kayo. Sorry. So, syempre, marami family. Picture nga kayo. May picture. Picture mo kayo. Dali Belgian picture. Wesley picture. 1, 2, 3. Okay. Pinagpe-pray po namin na makalipat po kami mag-church kasi sobrang init na po. Ayan, so in the future, may aircon na itong church namin o makalipat kami sa mas magandang church. Ayan si Chuchen! Magsikain kayong mabuti, mga anak. Sige, syempre, mauna na sila. Ilabas ang lechon! Ilabas mo ang lechon! Bedyo pakikuha ang lechon. Kabirthday mo, ano ba? Ilabas mo ang lechon Anong birthday mo? sa April 26. Uy, malapit. Malapit. Ka-birthday ko si Ram. Ay, kasi... Oo. Ka-birthday ko si Ram. Ba? Ano ba? Ano ba? Ka-birthday kita, di ba? Oh, Ano handa mo sa birthday mo? lechon. Isa ka kukuha ng pambiling lechon. Ala akong pera. Sabi ko sa iyo, ayan. Kumain kayo. Oo nga, kailangan i-advance na. Lola Eden, mag-rice ka. Oh, ayan, mag-rice ka Lola Eden. So, Chuchen, kain na Chuchen. Ako, ang ulong. Kumain, Wesley, kumain kayo. Eat. Seki, eat. Ayan, sorry. Ayan, syempre, mga amigo, ang ating kumain kayo ng kumain. Ang dami, di ba?
Ganyan po kami. Every Sunday, Sunday, meron kami family day. So may mga pagkain. Nagdala kami kanya-kanyang toka kung sino gusto magdala. Kung gusto, kung ayaw, okay lang naman. Pero ang talagang ano namin, ang iniiyak ko sa Lord, iniiyak. Isa, in the future, makalito kami ng church. Na mas malaki kasi marami na po ang family ng Jesus Lord Church dito sa amin sa San Isidro. So kasama natin si Kuya Wesley, kumain kayo. Kumain na. Si Kuya Belgian po, ayan. Wesley, kain na. Eat. Spanish, Brother Ray. Kausapin mo, kano mag-Spanish? Hindi eh. Bahala. English, marunong mag-English yan. English, marunong ka. Oh, English. English, Carabao, pwede. Eat, Wesley. Ayan, kumuha ng salad si Wesley. Ano ang si Wesley? Chapsoy ka, hindi ka lang. Meron kang mga followers sa Peñaranda. Peñaranda, marami. Oo, meron ako mga follower doon. Kumuha Nakita nila ako, uy, sabi niya, pa-charge mo pala, kaya. Oo. Taga Peñaranda si Brother Ray. Ay, Brother Carlito. Si Brother Ray, ayun. So, kumuha po si Wesley ng mangga. Rice pa more. Okay. We will rejoice. At yung bati-bati bata. Oh, ay sinayin na mga amigo. Kumakain mag-isa. So magsikain na kayong lahat. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Turo mo rin ako niyan. So, siyempre po si sister, ang kanyang plato. Pang lahat. Kinuha mo na lahat, sister. Ayan po si Pastora. Kumain na. Siyempre, kumain kayo ng buro. Siyempre, masarap ang buro, maanghang. Ang malakas ang buro. So, ito ang ating in-order na pa PM. Si Chuchen ay kumakain ng chicharon. Masarap ang chicharon, Chuchen. Ayan, si Kuya Beljo nandito. Si Kylie, Chuchay, si Ronet. Lulay din, ba't hindi ka nag-rice? Nabalitaan ko yung damit mo, may tag price pa raw kanina. Tanggal na. Ayan. Ayun si Wesley, kumakain ng gulay. Gulay, chapsuy. Esto, sinama chapsuy. Como ensalada. Kain. Wala. Kain ng rice. Masakit pa rin ngipin mo? Your teeth? Ha? Masakit? Loko Melvian, no? Masakit pa rin yung ngipin ni Kuya Wesley, mga amigo. Pero nakakain siya ng chapsuy. Ayan, chapsuy at rice. Kain ka pa. Rice pa more. Hindi po pwedeng hindi siya kumain. Kasi hindi kami kakain sa labas. Yan ang rules ko. Pagka hindi kumain sa church, hindi mamayang hapon pa ang kain namin at merienda. So kagaya ni Chuchen, kumakain ng chicharon na kanyang ulam at saka, ano tawag dito? Pawis na pawis. Pawis na pawis. Ayan. At ayan po, natapos na naman po ang araw na ito na kami po ay nag-church. Para makita niyo po kung ano yung ginagawa namin every Sunday. At sabi nga ganun kanina sa turo na i-align daw natin yung ating heart para sa Lord, para mabigyan tayo ng God's favor. Blessing na umaapaw, siksik, liklik. Yun po mga amigo. At dahil mainit na panahon, tayo ay lumibo. So thank you so much po mga amigo at God bless po. Salamat po sa panonood ng episode nito. Lagi tayo mag-pray mga amigo.